Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 481. Walang pakialam na sambit ni Yvonne. Ang palitan ay nagpaalala kay Yvonne ng oras. Si Fane ay pumasok sa kanyang silid nang siya ay nakainom lamang ng magandang, mainit-init shower. Nagdala pa rin siya ng sama ng loob sa kanya hanggang ngayon. Hindi ginawa ni Fane. Asahan mong nasa likod niya ang target. Hey! Sino nagsabi sa'yo niyan? Ikaw ba? Naaalala mo pa rin kung sino ang bumuhat sa iyo sa kanyang likod noong gabi bago ka? Masyadong lasing para maglakad pa uwi. Sinadya ni Fane ang trompeta. At kapag ikaw ay nasa aking likod, ang aking mga kamay ay hindi rin nakatigil. Tsaka nagbago ako. Yung damit mo para sa'yo. Magbel. Sarcastic na ikinwento ni Fane ang pangyayari. Tono. Hindi niya hinayaang tumapak si Yvonne sa kanyang buntot dahil siya ang nagsimula. Ang pangungutya. Ikaw. Agad na hinalikan ang cutesy chicks ni Yvonne. Kulay rosas. She stomped her feet like a child, at may bahagyang inis sa kanya. Tone. She complained. Tanya, you told me my maid na pinalitan ng damit. Ako. Bakit sinasabi ni Fane na siya iyon? Nagsinungaling ka ba sa akin? Ang biglaan. Paratang saglit na natigilan si Tanya, pagkatapos ay nanatiling walang imak. Fane. Halatang peke ang mga katotohanan para asarin siya, ngunit nahulog siya dito. Hinayla ni Tanya. Isang mapait na ngiti at nagpaliwanag, mahal kong sis Yvonne, paano ka maniniwala? Kanyang mga salita, sa tingin mo hahayaan ko siyang magpalit ng damit. Nagsisinungaling siya. Tanya, huwag mo nang itago sa kanya. Ito ay wala. Hindi ko siya hinawakan sa lahat. Nagpalit lang ako ng bagong set ng damit para sa kanya, bulong ni Fane. Sa katunayan, si Tanya mismo ang nag-request sa akin na magpalit ng damit noong gabing iyon. Sinabi niya sa akin na masyado kang lasing para maalala ang nangyari. Kaya, hanggat siya at wala akong sinasabi, hindi mo malalaman, at ganoon din sa iba pa. Ipinangako niya sa akin na ilihim ko ito. Matigas ang ekspresyon ni Fane. At solemn na, walang makakapagsabi na siya ay tumatawa ng hindi mapigilan sa loob niya. Puso. Pagkatapos ay nagdagdag siya ng panggatong sa apoy, huwag kang mag-alala. Ligtas ang sikretong ito. Kasama ko, ako. Ang galit ay umago sa pamamagitan ni Yvonne na parang lava. Kapag siya, pagmulat ng kanyang mga mata kinaumagahan, suot na niya ang kanyang pantulog. Kung talagang nagpalit ng damit si Fane, malamang ay siya. Agad na pinutol ang kanyang pag-iisip at tinitigan si Tanya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tanya, sabihin mo sa akin. Totoo ba ito? Sumabog siya. Tanya, paano? Hinayaan mo siyang gawin yun. Isa siyang pervert. Oh, Panginoon ko. Hindi ito totoo. Siya ay niloloko kita. Hindi alam ni Tanya kung matatawa o maiiyak sa puntong ito. Hindi mo ba nakikita? Sinadya niya itong sabihin para takutin ka, kung sino ka. Sa akin. Magsisinungaling ba ako sa iyo? Eh ano ka ba? Akala ko ikaw ay isang tapat tao. Paano mo ako nalinlang? Nakahinga ng maluwag si Yvonne. Nakatitig kay Fane. Ahem, teka, o lihim kang umaasa na totoo ito. Hinayaan ni Fane. Lumabas ang dalawang tuyong ubo. Wala kang lakas ng loob na magbago para sa akin. Siya. Malamig ng nguso, na si Fane at nagsimula siyang maglaro sa kanyang mobile telepono. Nag-skim siya sa ilang balita nang biglang may kung ano. Nakuha ng Twin City News Network ang kanyang atensyon. Ahem, Miss Tanya, meron ako. Isang utos na tatakbo bukas ng umaga, kaya wala ako dito sa umaga, ngunit I'll be back by the afternoon, he simpered and plastered an awkward smile sa kanyang mukha. Fine, pero pwede ka nang mag-shopping sa amin, right? Tanya. Nakapout, nakaramdam ng kaunting kahungkagan sa kanyang puso. Hindi niya alam kung kailan siya nagsimulang makaramdam ng kawalan sa kanyang puso sa tuwing wala si Fane, ngunit kailanman. Simula noon, lagi na niyang inaabangan na makita siya muli, gayon pa man. Sa tuwing nakikipagkita siya sa kanya, nakakaramdam siya ng iritasyon. Dahil sa solemn na at malamig nitong ugali sa kanya. Kinaumagahan, Fane. Maagang dumating sa pasukan ng isang auction house, nakakunot ang mga sulok ng kanyang bibig. Pataas. Hehe. Babe. Ang vilya na ito ay mukhang hindi ka panipaniwala. Kukuha muna ako at bibigyan kita. Sorpresa. Bulong niya sa sarili. Kabanata 482. Ang pamilya Taylor ay nakatira sa isang komunidad ng mga townhouse.
Bilang ang mga villa doon ay hindi malaki at marangya, ang pamilya Taylor ay bumili ng marami units, na may hangganan sa kanila ng matataas na makapal na bakod at ginagawa ang lugar sa Taylor Residence. Sa isang maliit na burol hindi kalayuan sa Taylor Residence ay isang malaki at marangyang villa na nakapatong sa paanan nito. Hindi lamang ang lokasyon ng villa strategic, ngunit mayroon ding malinis na parke sa malapit pati na rin ang isang mega shopping maliit. Kaya naman napakataas ng presyo para sa naturang villa, na ang halaga nito ay tinatayang nasa 20 hanggang 30 milyong bucks. Ang villa ay maluwang at nahahati sa 3 palapag, ang interior design nito maluho at mayaman. Ang may-ari ng villa ay pinuno ng isang third-class aristokrate na pamilyang gumastos ng malaking halaga sa villa na ito. Ang may-ari ng villa kamakailan ay nagpasya na lumipat sa ibang bansa. Kaya, inilalagay ito para sa auction. Ang estratehiko ang lokasyon at hindi ito kalayuan sa Taylor Residence. Kaya naman, nang makita ito ni Fane sa Twin City News Network kahapon, siya agad na gumawa ng desisyon, ay bid niya ito, ano man ang mangyari. Ano siya? Hindi niya inaasahan na haharangin siya ng 2 security guard nang dumating siya. Ang gate, nandito ako para sa auction. Sabi ni Fane, na may nahihiyang ngiti. Sir, kung gusto mong sumali sa auction, kailangan mong pumunta doon para magkaroon. Ang iyong mga ari-arian at katayuan ng kayamanan ay tinasa at na-certify ng aming mga opisyal ng bangko. Ang mga pondo sa iyong bank account ay hindi maaaring mas mababa sa 50 milyon. Kung hindi, hindi ka papayagang pumasok. Paliwanag ng isa sa mga tauhan. Paano? Mahirap. Hindi nakaimik si Fane pero wala siyang choice kundi sumunod. Ang proseso, sinundan niya ang miyembro ng kawani upang masuri ang kanyang mga ari-arian. Pinunasan ng opisyal ng bangko ang kanyang mga mata ng 2 beses matapos makita ang resulta na ipinapakita sa makina. Nagkamali ba siya? Nabalot siya ng pagkahilo ng mapagtantaw niya. Natama ang impormasyon. Sino ang lalaking ito? Paano kaya ang isang lalaki magkaroon ng ganoong kalaking pera? Ayos na ba ang lahat? Kay Fane. Nakakunot ang noo, halatang hindi nasisiyahan. Why? Yes sir. Ang opisyal ng bangko. Nanginginig ang boses na sumagot. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang card kay Fane, na may paggalang sa 2 kamay. Naniniwala siya na ang lalaking nauna sa kanya ay hindi isang ordinaryong tao. Matapos makumplito ang proseso ng pag-verify, mabilis si Fane lumagpas sa gate at pumasok. Dati, maraming maruruming mayayaman nagtipon-tipon ng mga negosyante sa isang pribadong silid. Obviously, lahat sila ay interesado sa villa na ito. Higit pa rito, hindi ganoon kataas ang panimulang bid, 10 lang milyon. Naturally, walang gustong makaligtaan ang napakagandang pagkakataong ito. Ilang sandali pa, nakita si Ivan Taylor. Ang kanyang ekspresyon ay mapurol at lumubog. Nang makita niya si Fane. Ano? Nandito si Fane. Paanong narito ang bastos? Don't tell me gusto din niyang magbid sa villa. Nagsimulang mag-isip si Ivan. Ilang araw na lang ang natitira hanggang sa ika-70 kaarawan ng matandang lalaki na si Taylor, at si Fane ay nangako na bibigyan siya ng regalo na nagkakahalaga ng higit sa 10 milyong bucks, pwede. Itong villa ang Reg Along inihanda ni Fane para sa matanda. Kabanata 483. Ang kaisipang ito ay lalong nagpatibay sa kanyang palagay. Ang punk na ito ay nagpaplano. Bilhin ang villa para sa ika-70 na kaarawan ng matanda. Bawat isa sa Taylor. Alam ng pamilya kung gaano kahanga-hanga ang villa. Nagising sila sa view nito. At napadaan sa paningin nito. Ang villa ay matatagpuan sa tapat lamang ng Taylor. Tirahan, makikita nila ito araw-araw. Kaya naman, pumunta si Ivan para tingnan kung siya nga makuha ang villa na ito na May 20 hanggang 30 milyong bucks. Nais niyang iharap ito sa matanda para sa kanyang regalo sa kaarawan, o marahil ay lumipat sa kanyang sarili at mayroon kasama niya ang matanda. Pagkatapos ng lahat, ang matandang si Taylor ay nakatutok sa villa sa tuwing lumalabas siya nitong huli, bumubulong sa sarili, emosyonal. Ang villa na ito sa tapat ng aming tirahan ay napakaganda ng pagkakagawa. Kung kaya ko lang manirahan dito, mamamatay ako ng walang pagsisisi. Tulad ng para sa mga mapagkukunan na kailangan upang bilhin ito. Villa, hindi nakaramdam ng kirot si Ivan dahil darating ang pera mula sa kumpanya ng mga Taylor. At saka, kung nagawa niyang makuha ang villa na ito at ibigay ito sa matanda, kikitain siya nito ng sapat na mukha at pabor. Huminto siya para sa isang sandali na parang may biglang pumasok sa isip niya, at siya
Agad na lumabas ng auction room. Sa labas, nakita ni Ivan ang isang tahimik at liblib na lugar at kinuha ang kanyang telepono para i-ring sina Neil Hugo at Ken Clark. Hindi nagtagal, dumating sa auction house ang dalawa, sina Neil at Ken. Sa isang sasakyan. Dali-dali silang bumaba ng sasakyan at pinuntahan si Ivan na siya. Naghihintay sa entrance ng auction room. Young Master Taylor, bakit? Pinapapunta mo kami. May importante ba? Bulalas ni Ken nang makasalubong niya. Ivan. Nang magkausap sila kanina, hindi nagbigay si Ivan. Dahilan at hiniling lamang na pumunta sila. Ito ay malamang na isang bagay. Seryoso at mahalaga. Alam ba ninyong dalawa kung ano ang nasa auction ngayon? Ivan. Hindi sumagot sa tanong ni Ken, bagkus ay ginantihan ng iba. Tanong. Hey, paano ko malalaman? Hindi ko binigyang pansin ang mga auction sa huling 2 araw. Ito ay malamang na walang espesyal. Kung meron talaga, ay isang gininto ang pagkakataon, tatawag sana ang auction para ipaalam. Neil. Sagot niya pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Tama ka, walang notice. Sa auction ngayon, isang advertisement lang sa website na nagbanggit nito. Ivan flashed them an indifferent smile before he continued, this time, the item na nasa auction ay ang marangyang bilya na nasa tapat mismo ng aming tailor. Tirahan. Ang may-ari ng bilya ay lilipat sa ibang bansa, kaya ibinebenta niya ito. Huminto siya. Gusto kong magbid sa bilya na ito at ibigay kay Lolo Taylor bilang kanya. ika-70 na regalo sa kaarawan. Magiging over the moon siya. Damn. Ito ay mahusay. Iyon ay isang kahangahangang ideya. Tawa ng tawa si Neil pero nakakunot ang noo niya. Furrow sa susunod na segundo. It's a good idea, pero bakit mo kaming dalawa tinawag? Tapos para dito. Dahil ba sa wala kang sapat na ibid para dito? O kaya naman, dahil ubos na ang kapital ng kumpanya at wala kang lakas ng loob na mangurakot? Ito. Isang awkward na ngiti agad ang lumitaw sa mukha ni Ivan. Malayo iyon. Mula sa kaso, nabangga ko lang si Fane sa auction room. Sa tingin ko ang basurang ito ay dapat dito ka rin sa bilya. Hindi ko alam kung saan galing ang pera niya, pero ako. Isipin na gusto niyang bilhin ang bahay na ito at ibigay din sa matandang si Taylor. Hindi kailanman. Akala ko ang punk na ito ay kasing talino ko. Ano? Hindi pwede. Nandito siya. Din. Kumunat ang noo ni Ken, nag-aalala. Don't tell me may advance siya sa kanya. Sweldo ni Miss Tanya. Tumango si Neil bilang pagsang-ayon. Kung maglakas loob siyang lumapit dito, dapat ay humingi siya ng advance, at malamang na hindi ito 1 buwan. Sweldo pero 2. This second young miss of the Drake, why is she so good? Kay Fane. Ang punk na ito ay hindi pa nagtatrabaho ng 1 buong buwan at siya ay humingi na ng advance ng 2 buwan, 40 milyon iyon. Naramdaman ni Ivan A. Flash ng pangangati. Kahit may 40 milyon siya, 10 pa rin ang kailangan niyang itabi. $1,000,000 para mabayaran ako. Kaya 30 lang ang naiwan sa Moldite na bata. $1,000,000 para magbid para sa bilya. Hehe. Walang paraan na madaig niya ako. Haha. Since Fane's here to bid for the bilya, I want to stay and watch the comedy. Palabas. I want to see how his facial expression distorts into an pangit one when talo siya kay Young Master Taylor. Humagalpak ng tawa si Ken. Paano kaya niya makaligtaan ng isang pambihirang pagkakataon na masaksihan ang isang nakakahiyang sandali para kay Fane Woods? Tama iyan. Pumasok na tayo, pagkatapos. Yung ibang bidder ay mayayaman. Mga negosyanteng nagmamay-ari na ng ilang bahay. Hindi sila makikipagkompetensya. Ang bilya, kaya hindi ka magkakaroon ng maraming kakompetensya. Ang huling panalo ay sa iyo. Young Master Taylor. Napakamot ng ulo si Ken at pumayag. Silang tatlo. Mabilis na pumasok sa auction room, puno ng ngiti ang mga mukha nila. Ay, hindi ba? Fane Woods. Ang kasumpa-sumpa, walang kwenta, basurang manugang ng Taylor. Pamilya. Nagkataon lang. Bakit ka nandito? Ivan peking kanyang sorpresa bilang. Umupo siya sa tabi ni Fane, kasunod ang 2 pang Young Masters. Kabanata 484. Ano? Iyan ang asawa ni Selena Taylor, ang beauty queen ng gitnang lalawigan. Oo, ang hipon na ito ay napakapalad na magkaroon ng Selena. Bilang asawa niya, kinaiinggitan siya ng lahat. Anong dapat pagselosan? Yun. Ang hipon ay manugang lamang ng mga Taylor sa pangalan, maaari siyang gamutin. Parang walang kwentang basura sa bahay. Alam na pinalaya sila ng pamilya Taylor. Ang tirahan, I bet hindi siya kinikilala bilang kanilang tunay na manugang. Iyan ay tama.
Siguradong galit ang kanyang biyenan sa kanyang loob. Kung tutuusin, ang kanilang pamilya. Labis na naghirap dahil sa kanya. Marami sa mga negosyanteng naruroon ang nagsimula. Sa titil-tatil tungkol sa kanila sa pananahimik na boses, ang ilan ay may paghamak sa kanilang mga mata. Hindi nag-abala si Faye na mag-aksaya ng kanyang lakas sa lahat ng tsismis. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa gilid at sinabing, "Oo, Ivan. Nagkataon lang. Hindi ko lubos inaasahan. Para makilala kita dito." "Hey, kung tama ang hula ko, tinanong mo na si Miss Tanya. Para sa isang advance na 2 buwan, at narito ka para magbid para sa marangyang bilya na ito. Bilang regalo para sa ika-70 kaarawan ni Lolo Taylor, tama ba ako?" Tumango si Ivan at nagpatuloy, "Mayroon kang magandang ideya, bibigyan kita niyan. Ang Red Along ito ay hindi isang ordinaryong isa. Napakalaki nito at nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon. Kapag ang araw dumating at ibinigay mo ito kay Lolo Taylor, magkakaroon ka ng kaunting mukha at ang tatanggapin ka na rin ng pamilya Taylor sa wakas, tama ba ako? Pero masama para sa iyo. Ito. Nagkataon na napako rin ang paningin ko sa bilya na ito. Kaya't pinagsisisihan kong mag-break. Ito sa iyo ngunit ang iyong mga pagsisikap ngayon ay magiging walang kabuluhan, natatawang sabi ni Ivan. At idinagdag, ang pagreregalo kay Lolo Taylor ng bilya na ito ay isang magandang ideya ko. Ito ang pinakakarapat dapat at angkop na regalo na nakapagpapahayag ng aking pagiging anak sa anak. Sa kanya bilang kanyang apo. At ang pera na dinala mo ngayon ay malamang mas mababa sa kung ano ang mayroon ako. Kaya, literal na wala kang laro sa ngayon. Auction. Talagang hinahangaan ko ang iyong pagtitiwala. Isang malamig na ngiti ang ginawa ni Fane at nagpa siya na huwag pansinin ang 3 hipon na ito. Sa halip ay lumipas ang oras. Dahan-dahan. Maliban kay Fane, ang 3 young masters, at ilang negosyante. Mayroon lamang 2 hanggang 3 iba pang mga tao mula sa tila third class aristokrate pamilya sa silid. Halatang interesado sila sa bilya na ito. Pati na rin, umaasang makukuha nila ito sa mas murang presyo. Pagkaraan ng ilang minuto, nakita ang nasa katanghaliang gulang na babae, papalapit sa auction counter. Siya ay nakasuot ng aqua green cheongsam, kumikislap ng malaking ngiti sa mga tao bilang pumasok siya. "Welcome everyone to the auction house. Oras na para sumipa. O sa aming auction para sa araw na ito. Ang auction ngayon ay medyo naiiba tulad ng dati." Kinomisyon ni Mr. Ryan, ang nasa katanghaliang gulang na babae ay nagbigay ng panimula bago magpatuloy. "Sige. Huwag nating sayangin ang oras at simulan ang ating kaganapan. Ang panimulang presyo para sa item ngayon ay 10 milyong bucks at ay itinuturing na mas mababa kaysa sa presyo sa merkado. Ang iyong bid ay hindi maaaring mas mababa sa 1 milyon. Ngayon, mga binibini at mga ginoo, maaari na ninyong simulan ang bidding." Ang iminuwestro ng babaeng nasa katanghaliang gulang ang kanyang kamay at nagsimula na ang auction. 11 milyon mula sa akin. Sigaw ng isang matandang lalaki. Pansamantala siyang nagdagdag ng 1 milyon pagkatapos. Nag-iisip tungkol dito saglit, 12 milyon dito. Maya-maya, isa pang lalaki na. Mukhang nasa 40 taong gulang na siyang sumigaw, nagdagdag ng 1 pang milyon. 1 milyon. Mukhang hindi masyado para sa mga tao sa kwartong ito. Hindi nagpatinag si Fane sa pinakamaliit. Alam na alam niya na higit pa rito ang halaga ng bilya na ito. Ito ay isang maluwag na 3 palapag na bilya na may kakaibang estratehikong lokasyon. Ang nasabing bilya ay nagkakahalaga ng higit sa 20 milyon. Kaya naman, alam niyang imposible makuha ito sa 11 o 12 milyong bucks. Tsaka medyo may mga tao dito. Ngayon para sa auction na ito, si Ivan, na nakaupo sa tabi ni Fane, ay hindi nagsimula. Bidding din agad. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang ulo kay Fane at ngumisi. Gusto niyang hintayin na magsimulang magbid si Fane. Nang magsimula na si Fane, ilagay ang kanyang bid, siya ay magtataas ng kanyang bid para lamang matalo siya. Nais niyang ipaalam sa kanya na walang sino man ang maaaring kunin ang anumang nakikita niya, lalo na hindi isang walang kwentang manugang. Kabanata 485. Lumipas ang mga segundo, at hindi nagtagal, itinaas ang presyo ng bidding sa 21 milyon. Ang presyo ay umabot na sa isang antas kung saan ang ilang mga tao ay nagsimulang humila. Mula sa kompetisyon sa pagbid at huminto sa pagtaas ng presyo. 23 milyon. Sa wakas, itinaas ni Fane ang kanyang kamay at sumigaw ng isang presyo. Kumikislap ang babae sa auction, tumayo ng isang mainit na ngiti. Meron itong gentleman.
Tumaas ang presyo sa 23 milyong bucks. May gusto bang iba? Taasan ng bid. Umangat ang sulok ng bibig ng babae. Marinig ang presyo ni Fane. Hindi siya nagtaas ng presyo ng 1 milyon lang, kundi 2. 25 milyon. Walang pag-aalinlangan, itinaas ni Ivan ang kanyang braso at idinagdag. 3 milyon sa presyo na para bang siya ang pinakamayamang tao sa gitna. Lalawigan. Pagkatapos niyang ibaba ang kanyang braso, lumingon siya kay Fane at sinabing, Fane, huwag kang makipagkompetensya sa akin. Ang bilya na ito ay regalo ko kay Lolo. Ikaw ay isang anak lamang. In-law? Bakit gusto mo akong awayin? Wala ka ring mapagkukunan. Manalo ka sa akin. Haha, sigurado ka. Malamig na tumikim si Fane. Pera noon. Ngunit isang numero sa kanya. Kaya niyang bilhin ang buong pag-aari ni Taylor ng walang bateng. Isang mata, pabayaan ang isang bilya. Hey, ang snobbish mo, no? Binigay ni Ken si Fane. Nag-thumbs up at tumawa ng malakas. Fane, saksihan natin ang dakilang labanan ngayon. Sa pagitan mo at niyang Master Taylor, sino man ang matalo sa labanan ay magkakaroon. Natawagan ang nanalo na tatay, paano iyon tunog? Hindi nila naisip iyon. Iiling-iling na lang si Fane at mananatiling walang interes. Sorry, pero ako ay hindi gusto ng isang hindi mapagkakatiwalaang anak. Mapapahiya ako at mapapahiya kung ako. Ginawa. Ikaw. Pumitik si Rage sa mga ugat ni Ivan, dahilan para mapatayo siya. Kanyang upuan. Kinuyam niya ng mahigpit ang kamao niya na para bang handa siyang lumaban. Itong hipon. Nagkaroon ng ilang bola. How dare he talk back to him ng ganyan? Anong meron? Iniisip mo bang awayin ako? Isa itong auction house, hindi. Mabait na gumawa ng gulo dito. Kung gusto mong lumaban, maaari tayong lumaban. Mamaya pagkatapos ng auction. Hindi niya pinansin, nakataas ang kanang kilay. Agad na napangiti si Ivan nang marinig ang sinabi ni Fane. 100 nang. Hindi man lang siya manalo laban sa isa kay Fane sa isang laban. Ang mga bodyguard nang. Ang pamilya Taylor ay hindi masama ang kalidad, gayunpaman, wala sa kanila ang magagawa. Halos hindi lumapit kay Fane, lalo pa ang isang batang master na tulad niya. Ikaw ay. Mapalad na ngayon ay hindi ako nag-aalala tungkol sa walang kwentang basurang tulad mo. Siya. Idinagdag na nakaupo ng mariin ang kanyang mga ngipin, kung gayon. Kaya, sige taasan ang presyo, kung gayon. 25 milyon na ngayon. Ang bidding ko, 30 milyon. Sinigaw ni Fane ang numero. Walang pakialam. Marami sa mga mayayamang negosyante na naruroon pa rin. Nagsimulang tumingin ng iba kay Fane, ang ilan ay may paghanga. Ang binata na ito ay nagkaroon. Naglagay ng bid na 30 milyon, pagtaas ng bid ng sabay-sabay. Ang daming tao. Tiyak na hindi inaasahan na ang walang kwentang manugang na ito ay magiging ganito kay Oman. Ang napaawang ang sulok ng bibig ni Ivan, 30 milyon, medyo mataas yon. Hindi. Gayunpaman, ang diablo sa tabi niya, si Ken Clark, ay nagsabi sa kanya, bata. Master Taylor, huwag kang matakot sa kanya. Ito dapat ang pinakamataas na presyo. Kaya niyang mag-alok, malamang na dinagdagan niya ang bid ng isang beses para lang subukan. Para takutin ka, paalala ni Ken sa kanya. Hiningi lang ni Fane ang advance ng 2 buwan. Iyan ay 40 milyon. Kailangan niyang magtabi ng 10 milyon. Magbayad sa iyo, nang sa gayon ay mag-iwan sa kanya ng 30 milyon. Ito ay kasing taas. Para makaalis siya, umangat ang diwa ni Ivan matapos marinig ang pagsusuri ni Ken. 31 milyon. Tawag niya. Ang daming tanga. Ang kinakailangan sa pagpasok para sa ang auction house na ito ay kailangan mong magkaroon ng hindi bababa sa 50 milyon sa iyong account sa bangko. Paano ako makakapasok kung hindi? Nagbigay si Fane ng kalahati. Ngumiti. 35 milyon. Kabanata 486. Nagpalitan ng mga tingin sina Ken at Ivan, nagpalitaw ang kanilang mga mukha. Nakalimutan nila. Mga kinakailangan sa pagpasok ng auction house. Lahat sila ay mga young masters ng aristokratikong pamilya. Ang mga kawani ay natural na hindi kailanman nag-alinlangan sa kanilang kakayahang gumastos. Kaya naman, pumasok sila sa auction house nang walang anumang verification, doon. Ay talagang isang abiso ng kinakailangan sa pasukan na nagsasaad na ang mga individual na may hindi bababa sa 50 milyon sa kanilang bank account ang maaaring makapasok sa auction house. Hindi pinansin ng tatlo ang abiso. Pagkatapos ni Fane. Paalala na pagtanto nila na ang punk na ito ay napakahusay na makakakuha ng 35 milyon. Mga pera. Parang binigyan siya ni Miss Tanya ng advance ng 3 buwan. Ito ay dapat na.
Siya ay may 60 milyon sa kamay. Lumingon ang mukha ni Neil. Malamig at solemn na. Kung ganito ang kaso, hindi magiging madali para kay Ivan. Makipagkompetensya kay Fane at ibagsak ang villa na ito. Panay ang ekspresyon ni Ivan. Mas malamig at pangit kaysa kay Neil. Kung totoo iyon, hindi ba ibig sabihin na kaya ni Fane? Itataas lang ang presyo sa 50 milyon sa pinakamaraming. Given na magtabi si Fane. Ang 10 milyon na inutang niya. Hindi katakataka na ang hipon na ito ay kumilo sa ganoong A. Bastos at mayabang na paraan, nagdadagdag ng 5 milyon sa isang pagkakataon. Anong meron? Don't tell me natatakot ka na sa ganyang kaliit na halaga. Mapangasar nang umiti si Fane, napansin ang pagdilim ng mukha ni Ivan. Ang lalaking ito noon. Talagang ignorante. Ako. Natatakot. Niloloko mo ba ako? Haha. Bakit ako? Matakot sa iyo. Awkward na napangiti si Ivan para itago ang kanyang pagkabalisa. Pusta tayo. Kung mananalo ako sa bid na ito, luluhod ka sa harap ko, linisin, at pakinisin ang sapatos ko, at kung talo ako, gagawin ko rin para sayo. Paano yun tunog? Since ganyan ka. Sabik na linisin ang aking sapatos, magiging magalang lamang para sa akin na tanggapin ang hamon. Paano ko tatanggihan ang napakagandang pagkakataon? Pumayag si Fane sa taya. Sige, 40 milyon dito. Tawag ni Ivan. Hindi nagpakita ng anumang senyales si Ivan. Nang pag-aalinlangan. Gusto niyang makita kung itutuloy ni Fane ang pagtaas ng presyo. 45 milyon. Itinaas ni Fane ang kanang braso ng walang kaunti. Pag-aatubili na parang nag-ahadjust lang ng numero sa karamihan. 50 milyon. Ivan gritted his teeth and countered without thinking twice. Siya ay talagang mananalo sa villa na ito ngayon. Ang halaga at halaga ng villano. Mas mahalaga, gusto niyang ipahiya si Fane sa harap ng karamihan kaya. Masama, naghihintay ng sandali na lilinisin at pakinisin niya ang kanyang sapatos sa harapan. Nang iba, tama iyan. 50 milyon ang tamang numero para tawagan. Haha. Iyan ang kanyang limitasyon. Napakaraming pera lang ang kaya niyang gastusin. Isang malaking ngisi. Nakaplaster sa mukha ni Neil, iniisip na matagumpay na nakaganti si Ivan Taylor. Siya this time. Pinaalalahanan niya ang sarili na kunan ng larawan ng eksena para sa memorya ng sandaling natalo si Fane sa taya at napilitang linisin ang sapatos ni Ivan. Mamaya na. Kapag nagsawa siya at walang magawa, ilalabas niya ito at tawanan ito. Ang sarap siguro ng feeling. Napatingin din si Ken kay Fane ng may A. Nakatagilid ng ngiti sa kanyang mukha. Sa kanyang opinyon, hanggat hindi tulala si Fane, hindi na niya tataasan pa ang presyo. Anyways, nag-request si Fane ng 3-month advance mula kay Miss Tanya. Hindi niya posibleng gugulin ang lahat ng kanyang pera sa villa na ito at humingi ng pang-4 na advance kay Miss Tanya. Kung iyon ang kaso, siya ay tunay na isang walang hiyang B***starred. Haha, 60 milyon, kung gayon. Hinayaan ni Fane. Tumawa at tumawag ng mas mataas na numero. Sa puntong ito, ang mga ngitisa. Ang mga mukha ng trio ay ganap na nanlamig. Nagtaka sila at nagtaka kung meron. Mali ang narinig. Inubos na ng walang kwentang hipon na ito ang kanyang 3 buwang sweldo at nilabanan ng sarili hanggang sa kamatayan para lang manalo sa taya na ito. O anak, ang lakas talaga ng loob mo ha. Ang villa na ito ay hindi nagkakahalaga ng 60 milyon. Hindi mo alam. Kabanata 487. Ang mga sulok ng bibig ni Ivan ay kumikibot ng husto sa kawalan ng kontrol. Ang daming tao. Naruroon sa pinangyarihan ay malinaw na alam na may labanan sa pagitan. Ang dalawang lalaking ito habang sinusunod nila ang kanilang palitan. Bukod dito, kapag hinamon ni Ivan si Fane sa isang taya, inihayag niya ang mga tuntunin ng parusa. Napakalakas na parang bingi ang karamihan. Ang kanyang pangunahing layunin ay ipakita sa lahat. Sa silid na talagang walang kwentang basura si Fane na nararapat lamang na lumuhod. Bago siya at dilaan ang kanyang sapatos na malinis. Ngunit ngayon, ang mga mesa ay nakabukas. Ang number, 60 million? Nakakatawag lang ni Fane, pinabalik siya sa kanya. Maliit na utak habang nagsimula na naman siyang mag-skema. Yung villa ba talaga ang halaga ng 60 milyon? Kung patuloy kong itataas ang presyo at ito ay magiging isang bitag na ang B***starred has set for me, wouldn't I be a fool, then? Napaisip siya. At nagdududa. Pinag-isipan niyang mabuti ang intensyon ni Fane, sinasadya ba ni Fane? Pagtaas ng presyo para lamang maakit siya sa isang nakamamatay na bitag. Gayunpaman, kung siya tumigil dito, ibig sabihin natalo siya sa taya which in turn, would mean that kailangan niyang linisin ang sapatos ni Fane.
Paanong ang isang young master mula sa pangalawang klaseng aristokrata na pamilyang tulad niya ay lumuhad sa basurahan at linisin ang kanyang sapatos? Kung kakalat ang balita ng insidente, ang kanyang pangalan, Ivan Taylor, ay hinding-hindi maging maluwalhati gaya ng dati. Nanlaki ang mga mata ni Ken na parang kagagaling lang niya, na may napakatalino na ideya gamit ang kanyang mini-utak. Sumandal siya kay Ivan at bumulong sa kanyang tainga, "Young Master Taylor, huwag kang matakot sa kanya. Pumunta ka. Unahan at laban. Kailangan mo lang mag-fork out ng 60 milyon, sasakupan ko ang natitira. Marahil ay hindi na ito magiging higit pa dahil sigurado akong mayroon ang punk na ito." Umabot sa kanyang limitasyon. Kaya magdagdag lang ng 1 pang milyon para malampasan siya. Huminto siya. Bago magmura, "Goddammit. Kailangan nating turuan ang punk na ito ng leksyon, no?" Bagay kung ano. Nang marinig ang mga salita ni Ken, gumaan ang pakiramdam ni Ivan na tila ba sa wakas ay naalis ang bigat sa kanyang mga balikat, na may ngiti sa kanyang mukha. Sumigaw siya, 61 milyon. Ang eksenang nangyayari sa likod ng iniwan ng auction room ang nasa katanghaliang gulang na babae sa entablado na walang imak. Yung dalawa. Ang mga kabataang lalaki ay halos sumisigaw ng mga presyo mula sa likod na ginagawa iyon. Sa paligid nila, yung mga mayayamang negosyante, pati na rin ang ilan pang third class mga pamilya na patulala. Ang karamihan ng tao ay naging maingat na nanonood dito. Labanan sa pera. Kinuha pa nila ang responsibilidad ng gitnang matandang babae bilang isang auctioneer, nagdidirekta at nagsasagawa ng auction. Ang dalawa sa kanila ang nagpalitan ng tawag sa kanilang mga bid na nagtaas ng presyo sa isang hindi makatwirang halaga. Why? Young Master Taylor? 61 milyon. Nanginginig ang boses niya sa kaba. Malapit na niyang mabawi ang kontrol niya. Ang auction nang malaman niya na ang presyo ay umabot na sa isang hindi kapanipaniwala halaga. Magre-resulta din iyon sa isang bundok ng mga bonus. Ito ang una niya. Oras na nakatagpo ng ganitong episode. Hindi napigilan ng kanyang kaluluwa ang pakiramdam. Nabigla sa tuwa. Bago pa man siya makapagsalita ay hamarang na si Fane. Ano ba ang bagay? Kailan naging ganito ang young master ng pamilya Taylor? Kuripot. Akala mo ba 1 milyon ang magic trick para paalisin ako? Ang labanan. Hey! Tumawag ako ng 70 milyon. Jesus Cristo. Baliw ba siya? Iyon ay 70 milyon. Oo. Ito ay hindi lamang isang kompetisyon sa pagsigaw, tama ba? Siya. Hindi lang sumigaw ng number para masaya, di ba? Hindi ba 70 milyon? Pera sa kanya. Oo, makakabili ako ng 2 bilya na may 70 milyon. Ang ilan sa mga negosyante ay nagsimulang magduda sa kanilang pag-iral. Bagamat mayaman sila, magkatulad ang kanilang paniniwala tungkol sa pagkuha ng mga bagay. Mula sa isang auction, ang mas mura mas mabuti. Siyempre, gusto ng mga tao ang presyo ng isang na-auction na item ay mas mababa hanggat maaari. Hindi nila inaasahan na ang ampon na manugang na ito ng pamilyang Taylor ay makakagulo ng husto. Problema kay Young Master Taylor, na para bang ang pera ay salansan lang papel sa kanya. Ganoon, ang dami. Sa tabi ni Young Master Taylor, ang mga mata ni Ken lumawak sa mga bilog na kasing laki ng mga platito. Bumagsak ang kanyang panga sa lupa. Sandali ang nakalipas, naisip niya na siya ay nasa panalong panig at siya kinailangan lamang mag-fork out ng 1 o 2 milyon para matulungan si Ivan na manalo sa taya na ito. Ngayon na, parang mas maraming pera ang dala ng hipon kaysa sa kanila. Inaasahan. Talagang minamaliit nila ang piraso ng basurang iyon. O baka ang basura ay humingi ng advance na 4 na buwan, o posibleng 6 pa. Gayunpaman, siya struggled upang maunawaan ito, bagaman tulala ba ang pamilya Drake? Paano? Napakabait kaya nila sa isang bodyguard lang. Young Master Clark? Ito. Sabik na tumingin si Ivan kay Ken, humihingi ng payo sa kanya. Kung tutuusin, kailangan lang niya umubo ng 60 milyon at sasakupan ni Ken ang natitira. Huwag kang matakot. Ipagpatuloy lang ang pagtaas ng bid. Hindi ako naniniwala na hindi namin siya matuturuan ng leksyon. Ngayon, siya ang magpupunas ng sapatos mo. 70 milyon, di ba? Haha, Fane. Woods, ipaglalaban kita hanggang kamatayan ngayon. 75 milyon. Tawag niya. Matapos ang pag-iisip tungkol dito, mariing kumuyam ang kanyang mga kamao. At determinasyon na kumikinang sa kanyang mga mata. Kabanata 488. Upang hindi matingnan at makita bilang mas mababa, hindi ginawa ni Ivan pag-aalaga sa isyo ng pera. Ang nasa isip niya ay kanya.
Imahe at reputasyon. Hindi niya kayang mawala ang mukha. Pagkatapos ng lahat, bilang ang batang master ng pamilyang Taylor, ang pangunawa sa kanya bilang higit pa. Ang higit na mahusay at mas mahusay kaysa sa basurahan na manugang ay natural. Ang kanyang katayuan, ang kanyang kayamanan, at ang kanyang reputasyon ay tiyak na mas napakahusay kumpara sa feigns. Imposible para sa kanya na lumuhad bago mag-feign at linisin ang kanyang sapatos. Bukod dito, mayroon na siyang suportang pinansyal mula sa batang Master Clark. Kailangan lang niyang umubo ng 60 milyong bucks at iyon lang. Bata. Master Clark, talagang kamangha-mangha ka. Itinaas mo ang bid. Siyempre. Paano? Maaari bang mawala ang isang batang master ng pamilyang Clark sa isang walang silbi na anak na lalaki sa batas? Narinig ko na si Fane ay gumagana para sa mga Drakes bilang isang bodyguard at na ang kanyang ang buwan ng sweldo ay medyo mataas. Hindi ako sigurado kung ito ang mga Drakes na nagpahiram sa kanya. Ang halagang iyon ng pera, o marahil ay binayaran nila siya ng kanyang sweldo ng maaga. Kanya. Mataas ang sweldo. Gaano kataas ito? Pagkatapos ng lahat, maliit lang siya. Bodyguard. Kumita siya ng 20 milyon sa isang buwan, hindi ba ito mataas? Ang karamihan ng tao ay pinag-uusapan tungkol sa Fane ng masigasig. Sumimangot si Fane. Ang bagay na pinangalagaan niya. Hindi bababa sa tungkol sa pera. Siya ay interesado sa kung ano ang nangyayari sana. Hindi alam na utak ni Ivan. Kung si Ivan ay hindi isang tulala, kung gayon bakit siya pa rin? Itaas ang bid sa puntong ito. Ano ang mali? Bakit ka tumigil? Haha. Ay. Natatakot ka ngayon. O sa wakas ay napagtanto mo na kung paano walang kapangyarihan at hindi gaanong mahalaga. Lumuhad lang at linisin na ang aking sapatos. Naisip ni Ivan. Sa wakas ay nanalo siya ng pusta nang tumigil si Fane na tumawag sa kanyang presyo ng mabilis. Tulad ng mga nakaraang pag-ikot, ipinagpalagay niya na si Fane ay humiling lamang ng isang advance ng 4 na buwan at ang 70 milyon ay ang kanyang limitasyon. Kung patuloy na itaas si Fane ang bid muli, mag-iiwan ito ng walang pera upang mabayaran si Ivan. Sa makatuwid, si Fane lamang ang nangahas na umakyat sa 70 milyon. Ang panalo ay kabilang kay Ivan ngayon. Hi! 80 milyon, pagkatapos. Bumantong hininga si Fane ng mahaba at mahirap bago siya tumawag. Isang presyo ulit. Dagdag pa niya, Ivan Taylor, ang iyong tira. 8 milyon. Blank ang mukha ni Ivan. Tila gusto ni Fane na mawala siya ay handa na upang ipagsapalaran ang lahat. Kahit na nais ni Ivan na ipagpatuloy ang laro. Natatakot siya na sasabihin ng batang Master Clark. Pinahihit ni Ivan ang kanyang tumungo, tinitingnan ang mga mata ni Ken na parang tinatanong niya kung gaano pa si Ken maaaring magdala. Ang lahat ng kulay ay pinatuyo mula sa mukha ni Ken, ang kanyang mukha ay nakatingin. Mapurol. Inaasahan lamang niyang mag-fork out ng ilang milyon, ngunit ang walang halaga na hipon ay talagang itinaas ito sa 80 milyon. Iyon ay isang dagdag na 20 milyon, at kahit na nanalo si Ivan, ang bahay ay kabilang kay Ivan at hindi siya. Kapag Ken nakita ang puppy dog eyes at pakiusap na hitsura sa buong mukha ni Ivan, nagbigay siya ng mga ngipin. Batang Master Taylor, makakatulong ako sa isa pang 10 milyon sa karamihan. 30 milyon ang aking kisame. Kung lumampas ka sa halagang ito, ikaw kailangang madala ang natitirang. Pagkatapos ng lahat, ang villa ay hindi nagkakahalaga ng 80 milyon. At ang bahay ay hindi rin akin. Pinasasalamatan ni Ivan ang kanyang ulo. Sa madaling salita, maaari pa rin niyang tawagan ang bid hanggang sa 70 milyon. Binigyan ni Ivan si Fane A. Tuyong ngiti. Fane, sigurado ka bang marami kang pera? Nagtaas ka ba? Ang presyo na may layunin upang gawin lamang akong magbayad ng higit sa aktwal na halaga nito. Kung iyon ang kaso, nilalabag mo ang mga patakaran sa auction. Kailangan mong bayaran ang halaga para sa ang iyong tunay na bid. Hehe, huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Mahinahon na hinima si Fane. Dahil pinaplano kong matalo ka sa labanan na ito, natural na kailangan kong gumastos. Iyon ang maraming pera. Pinakamahalaga, hinihintay ko pa rin na linisin mo ang aking sapatos. 81 milyon. Nadagdagan ni Ivan ang 1 milyon upang subukan ang tubig. 85 milyon. Ngumiti si Fane ng subtly at pinaglaruan, bata. Master Taylor, huwag maging tulad ng isang wimp. Nauubusan ka ba ng pera? Ay! Iyon ang dahilan kung bakit mo ito pinalaki ng dahan-dahan, 1 milyon lamang. Bakit hindi ka gamitin ang lahat ng pera ng Taylors at pumunta sa lahat? Dapat mong gawin iyon, aaminin ko. Talunin
Ang galit ay tumaas sa Ivan tulad ng isang mabangis na tubig. Hindi siya tanga. Ang bawat sentimo, asset, at pag-aari ng pamilyang Taylor ngayon. Maging kanya, maliban kung siya ay isang lunatic o isang tulala, hindi niya gagamitin ang lahat ng pera mula sa kanyang pamilya para sa tulad ng isang villa. 70 milyon. Sa wakas tumawag si Ivan. Out ang presyo. Naisip niya ito at ito ang magiging pangwakas na presyo niya. Siya lang. Kinakailangan na magbayad ng 60 milyon, ang iba pang 30 ay madadala ng batang master. Clark. 75 milyon. Nagkibit balikat si Fane at sumigaw ng walang pasubali bilang. Kahit na nagmamay-ari siya ng National Bank. Magpatuloy. Kabanata 489. Ang maliit na utak ni Ivan ay hindi makakaintindi. Saan nakuha ni Fane? Pera. 75 milyon. Siya ba ay matino? Pinaikit ni Ivan ang kanyang panga at gritted ang kanyang ngipin. Tumahimik siya bago sabihin, fine. Nasa kapalaran ako ngayon. Ako na. Hayaan mong magkaroon ka nito sa oras na ito. Gayunpaman, nais kong malaman kung tumaas ka. Ang presyo ay sinasadya lamang upang linlangan ako. Mayroon ka bang maraming pera? Kung hindi ka maaaring tumagal ng 75 milyon ngayon, lahat dito. Kasama ang itaas na pamamahala ng auction house ay hindi hahayaan kang mag-slide. Panipi. 75 milyon. Ang nasabing hindi ka pani-pani walang presyo. Tama iyon. Paano? Maaari bang ubo ang isang pinagtibay na manugang na lalaki ng 75 milyon? Ito ay isang villa lamang. Iyon ay halos 100 milyon. Ang may-ari ng villa na. Inatasan ng auction na ito ay maaaring mabigla sa kamatayan kasama ang kinalabasan. Ang mga mayayamang negosyante ay ganap na stupefied din. Their gazes toward Fane were no longer full of contempt and mockery but pinalitan ng pag-aproba at paggalang. Alam nilang lahat na walang makakaya. Squander ang kanilang pera tulad nito maliban kung ang individual ay hindi isang ordinaryong tao. Haha, sumuko, di ba? Magaling iyon. Si Fane ay nagpakawala ng isang nakabubusog. Tumawa at lumingon sa auctioneer sa entablado. Hammer ito at ay silang bid. 75 milyon pagpunta sa isang beses. 75 milyon pagpunta sa 2 beses. 75 milyon pagpunta para sa pangatlo at pangwakas na oras. Nabenta. Ang sigaw ng auctioneer ng walang emosyon na tinatamaan ang kanyang gavel laban sa I-block. Hindi alam ng karamihan, ang auctioneer ay nasa pagkabigla pa rin. Alrighty, Ivan Taylor, ang aming minamahal na batang master na si Taylor, oras na para sa iyo. Upang lumiwanag tulad ng isang sapatos shiner. Haha, ngunit walang tela o isang basahan dito. Paano mo linisin ang aking sapatos? Huwag mong sabihin sa akin na pupunta ka. Upang dilaan ang mga ito malinis. Tumawa si Fane ng buong puso. Ang ignoranting punk na ito ay naging pang-aapi sa kanyang asawa at anak na babae sa mahabang panahon. Hindi niya siya papayagan. Malayo ng madali kahit ano paman. Magbabayad ka muna ng 70 milyon at pagkatapos ay kami kausapin. Paano ko malalaman kung mayroon kang ganoong uri ng pera kung hindi ka magbabayad? Napangiti si Ivan, ngunit ipinagdarasal niya ng husto na hindi ginawa ni Fane. Nagtataglay ng halagang iyon. Si Fane ay lumakad sa harap ng silid ng mabilis. At nagbayad ng 70 milyon kasama ang kanyang bank card. Wala ka ng dahilan upang maging nag-aalala, di ba? Ang aming mahal, batang Master Taylor. Fane articulated na may isang masamang pagngiti sa kanyang mukha. Batang Master Taylor, paumanhin kami. Hindi kami makakatulong. Ikaw sa oras na ito. Wala kaming ideya kung paano ang punk na ito ay may maraming pera. Neil. Pinilit ang isang tuyong ngiti. Mukhang humingi siya ng pagsulong ng maraming buwan. Mula sa pamilyang Drake, sa hindi inaasahan, tinanggal ni Ivan ang kanyang shirt at sinabing, hindi ba ito isang bully ng sapatos? Sino ang nagsasabing hindi ko ito magagawa? Bumagsak siya. Pagkatapos na matapos niya ang kanyang pangungusap, ang kanyang mukha ay nasusunog ng mainit at ang mga ugat ay lumitaw. Sa gilid ng kanyang leeg, napahiya siya, sa napakaraming. Ang mga tao sa pinangyarihan, hindi niya makakain ang kanyang mga salita. Maaari lamang i-clench ni Ivan ang kanyang grit ang kanyang ngipin at panasan malinis ang sapatos ni Fane. Panasan sila ng malinis. Kung hindi man, ang iyong trabaho ay hindi tapos na. Fane beamed. Itinaas niya ang kanyang paa ng mas mataas. At iniutos, huwag kalimutan ang mga talampakan. Ang bawat bahagi ng sapatos ay dapat malinis at pinakintab. Fane Woods, huwag masyadong lumayo.
Ako ang bata. Master ng pamilyang Taylor at hindi nabanggitin, ang iyong pinsan, masyadong. Ikaw ay. Ikinalulungkot ang paggawa nito sa akin. Itinaas ni Ivan ang kanyang ulo at binaril si Faye ng isang mapot na sulyap. Galit na siya kaya ang galit niya ay halos kumonsumo sa kanya. Paano ito maglakas loob? Help hilingin sa kanya na linisin kahit ang mga talampakan ng kanyang sapatos. Kabanata 490. Nagbabanta ka ba sa akin? Ito ay kagiliw-giliw na. Si Faye ay nagpakawala ng isang malabong ngiti at tiningnan si Ivan na lumulubog sa sahig. Bumalik ka noong ikaw ay bullying ang aking asawa at anak na babae, hindi mo ba iniisip na ikinalulungkot mo ito? Pumunta ka, kumuha. Sa bully, nakikita na nawalan ka ng pusta, at nararapat. Polish ito maganda. At malinis, sumagot si Faye. Kaya't, kukunin ko na ang polish. Ang shirtless. Ang mukha ni Ivan ay napuno ng hindi kasiya siya, mahigpit na clenched ang kanyang mga ngipin. Kanya. Ang puot kay Faye ay lumaki ng higit pa sa kanyang puso. Mula sa mga hitsura nito, ang binigyan ni Drake family si Faye ng maraming halaga ng pera, ginagawa ito. Imposibleng habulin siya sa kaarawan ni Lolo Taylor. Sa makatuwid. Ang tanging paraan ay maghintay hanggang sa katapusan ng kaarawan ni Lolo Taylor. Minsan. Ibinaba ni Faye ang kanyang bantay, pagkatapos lamang ay utos niya kay Zina na pakainin siya ng poison. Hanggat natupok ni Faye ang lason, tiyak na hihiga siya. Isang kabaong pagkatapos ng isang buwan. Nang isipin ni Ivan na malapit nang maging kapalaran ng kamatayan ni Faye. Mas maganda ang pakiramdam niya. Sa mahigpit na pag-clench ng kanyang mga ngipin, sa wakas ay nalinis siya. Ang mga talampakan ng sapatos ni Faye. Tapos na, bumaril si Ivan mula sa lupa, ang kanyang mga mata. Napuno ng galit. Hey! Hindi masama. Ito ang aking unang pagkakataon na nakakaranas ng bata. Ang gawa ni Master Taylor. Tumawa si Faye, hindi masyadong masama, batang master na si Taylor. Hindi bababa sa hindi ka isang namamagang talo. Sige na, ako ay para sa paglipat. Mga pamamaraan. Mag-ingat at magkaroon ng ligtas na paglalakbay. Ilipat. Ang bibig ni Ivan. Twitched habang naglalakad siya sa labas ng topless. Tumungo siya sa isang kalapit na tindahan ng damit papunta. Bumili ka agad ng bagong shirt. Mahigit sa 70 milyon. Walang silbi na manugang, paano siya maaaring magkaroon ng napakalaking halaga ng pera. F***, nakakadismaya ito. Natalo sa isang basurahan na hipon na kinutya niya. Ang galit ay patuloy na sumunog ng mas malakas habang nag-iisip si Ivan. Bagaman ang insidente ay walang iba kundi isang malaking kahihiyan, may takot sa kanya na ang balita. Sa lalong madaling panahon kumalat sa iba. Kailangan itong maging isang tao mula sa Drake. Pamilya na pinayagan siyang makuha ang kanyang sweldo ng maaga. Hindi niya maiiwasan ang ganito. Isang malaking halaga ng pera sa kanyang sarili. Si Neil ay hindi pa rin naniniwala na ang walang saysay na manugang ay nagkaroon ng katapangan upang malakas na bumili sa villa. Kahit na ito ay bahagyang overpriced, ang nag-iisang kilos ng pagkakaroon ni Ivan Polish his. Ang mga sapatos ay mapapahiya sila na nagdadala ng kahihiyan sa kanilang lahat. Lalo na, para kay Ivan na siyang gumagawa ng bully. Ang nasabing isang gawa ng paghihiganti ay tiyak na maaalala. Hayaang magyabang ang brat na ito ng ilang araw. Mula sa mga hitsura ng mga ito, ang matandang master na si Taylor ay lubos na nasiyahan sa Reg Along mayroon siya. Handa. Matapos isaalang-alang sandali, si Ken ay nag-spewed pagkatapos ng matandang Panginoon. Pagdiriwang ng kaarawan ni Taylor, dapat tayong makahanap ng isang paraan upang matiyak na makakaya si Zina. Sa Lason Faye, hindi na namin ito ay drug pa. Oo, sinabi na. Ang pag-ibig ay lumalaki ng may oras, at kung ito ay nag-drug, posible na ang damdamin ni Selena. Para sa punk na ito ay lalago ng mas malalim at mas malalim. Pagkatapos nito, hindi ito magiging madali. Manalo sa puso ni Selena. Ang noo ni Neil ay nag-puckered. Ang pag-iisip ng hindi. Ang kakayahang manalo kay Selena ay inukit ng malalim sa kanyang puso. Hindi niya magawa. Sumuko, ayaw niyang sumuko. Sa pamamagitan ng paraan, alin sa iyo ang kaunti. Mas malapit kay Miss Tanya. O, may nakakaalam ng sino man mula sa pamilyang Drake. Ivan. Nagpop ng tanong pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan. Mayroon akong isang kaibigan na isang kamag-anak ng butler ng pamilya Drake. Bakit ka nagtanong? Batang guro. Taylor, naisip mo ba ang isa pang paraan upang makitungo kay Faye? Pagkatapos ng isang sandali ng pagsasaalang-alang, binuksan ni Neil ang kanyang bibig. Tingnan kung ang iyong kaibigan ay maaaring malaman.
Ilan sa kanyang sweldo ang punk na ito, si Fane Woods, na hiniling mula sa pamilyang Drake ng maaga. Hindi ito tulad ng pamilyang Drake ay magbibigay sa kanya ng isang advance ng sweldo ng taon, di ba? Panipi. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.